Magandang araw, dear listeners! Ito ang inyong Miss CJ, muling nagbabalik para sa panibagong kwentong may kilig at init. Alam ko excited na naman kayo sa kwentong handog namin sa inyo ngayong araw. Aba lalo na ako, kasi ang kwento natin ngayon ay kwentong isinulat ng isa sa mga namimiss ko ng writers ng Selly Box, si Miss RRA. Sa mga matagal na naming tagapakinig, kung natatandaan niyo pa, ang huling kwento ni RRA sa dati nating tahanan? Ang kwento ng Wedding Wrecker? Ito ay series number 4 ng The Wedding Wrecker. Ang kwentong isinulat ni RRA na pinamagatang I Fell in Love with the Groom I Saved. Ang kwento ni Niva at ni Cyrus. Medyo maanghang-anghang ang kwento natin ngayong araw na ito. Ihanda ang headset dahil sisimulan na natin ang kwento natin sa araw na ito. Hello, Niva. Ang sabi ni boss kapag hindi mo napigilan at nasira ang kasal ni Cyrus Villanueva, tiyak na malalagot ka. Huwag ka na magpapakita pa dahil ikaw ang sisirain ni boss. Banta sa kanya ng lalaking kausap niya sa cellphone. Isinuksok niya sa kanyang bulsa ang telepono at sumakay na sa kotse na dala niya. Yun ang gagamitin niyang getaway vehicle sa binabalak niyang pagdukot sa groom. Siya si Niva Angeles, lumaki sa malayo at liblib na lugar sa Cebu. Lumuwas ng Maynila para hanapin ang sariling kapalaran. Sino bang makakapagsabi na papasukin pa niya ang trabahong naninira ng kasal para sa mga kliyente? Halos 5 taon na siyang tauhan ng samahang Wedding Wreckers. Pumangalawa siya sa pinakamaraming kasal na nasira para lang sa pera. Gusto niyang tanghaling Best Wedding Wrecker dahil mabibigyan ng bonus na 500,000 pesos ang makakakuha ng titulo, kaya't gigil niyang pinaharurot ang sasakyan. Hanggang sa makarating siya sa simbahan kung saan ikakasal si Cyrus Villanueva. Ang target niya na hindi niya alam ay tinatarget din pala ng iba. Paghinto niya sa tapat ng simbahan, agad na nakaagaw sa kanya ng pansin ng ilang kalalakihang may mga bitbit na armas. Naloko na, ang dami niya palang kaaway. Inihinto niya ng tuluyan ang kotse sa likod ng simbahan upang hindi na siya makita ng karamihan. Hindi siya nakapaniwala na mauunsyabi na naman ang promosyon niya bilang pinakamagaling na wedding wrecker. Lintik naman. Ang hirap namang maging pinakamagaling na maninira ng kasal nito. Eto na naman oh. Bulong pa niya sa sarili habang tumatakbo papasok na sana ng simbahan. Ngunit natigilan siya ng paghakbang ay marinig ang sigawan at malalakas na putok ng baril. Nagkaroon ng ambush sa loob ng simbahan at marami ang tinamaan ng bala. Nagkubli siya upang hindi madamay. Nakita niya na marami ang sugatan at lumabas ang mga kalalakihan. Tinamaan niyo ba? Todas na ba si Cyrus? Tanong ng lalaki na naka-shades sa loob ng isang mamahaling sasakyan. Yes boss, patay na yung groom at bride. Bulalas ng lalaking may dala pang Armalite. Nanlaki ang mga mata niya at natakpan ang sariling bibig. Hindi siya dapat makita ng mga ito kaya sinikap niyang makapagtako. Hanggang sa makita niya na wala na ang mga lalaki at nakita niyang wala na ring tao sa loob ng simbahan. Ngunit nagmaglakad na siya patungo sa may pintuan. Halos lumabas ang puso niya sa loob ng dibdib niya nang makita ang groom. Duguan ito at nakahawak sa pintuan ngunit halatang habol na ang hininga at sinikap lamang na makalakad upang humingi ng tulong. Help me, please. Help me. Sabi ng groom kahit na hirap na ito dahil sa mga tama ng bala sa katawan. Panay na rin ang agos ng pulang likido. Nang silipin niya, nakita niyang nakahandusay na ang bride at may ibang tao pa roon na wala na ring malay. Sa ilang taon niyang pagiging wedding wrecker, alam niyang hindi gawain ng kanilang samahan ang pumatay. Paano ko siya matutulungan? Naguguluhan niyang tanong sa sarili, ngunit nang bumagsak ng binata sa harapan niya, mas lalo pa siyang nataranta. Alam niyang anumang oras ay may darating ng mga pulis at baka siyang mapagkamalang killer sa krimeng nasaksihan niya. Diyos ko, anong gagawin ko? Bagaman natataranta, tila may sariling buhay ang kanyang mga kamay at iniangat niya ang isang kamay ng duguang si Cyrus at isinampay sa kanyang balikat.
Binuhat niya ito kahit na mabigat ang binata dahil sa maskulado nitong pangangatawan. Hinila niya at sinikap na maisakay sa kanyang sasakyan kahit na alam pa niyang delikado ang kanyang ginagawa. Alam kong delikado tong ginagawa ko pero kailangan kitang madala sa manggagamot. At nang makaalis siya ilang sandali pa, nakasalubong nila sa daan ang napakaraming ambulansya at sasakyan ng mga pulis. Alam niyang dun patungo yon. Malakas na katok ang ginawa niya sa bahay ng kanyang kaibigang parte rin ng samahan. Miva? Ay walas ka! Bakit ka may dalang bangkay? Tinulungan siya nitong ipasok ang lalaki at dun sa may sala, inihiga nila. Ay walas ka talaga! Ba't mo yan dinala rito? Erika, sorry na. Wala na akong ibang maisip na mapagdadalhan sa kanya eh. At isa pa, di ba underground doctor ka? Ginagamot mo yung mga miyembro ng mafia at mga kriminal na tumatakas sa labanan. So ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Napaupo ang babae at kumuha ng sigarilyo sa kasinindihan yun. Nak naman ng pusa o, ang tagal ko nang hindi ginagawa yun simula nang mapasok ako sa samahan natin. Kasal nang sinisira ako, hindi na ako nang gagamot. Ngunit tinabihan niya ito, saka muling pinakiusapan. Erika, ikaw na lang ang pag-asa niya. Tingnan mo, humihinga pa siya. Bilang dating doktor, makakaya mo bang mamatay siya sa harapan mo? Isa pa, yun na nga eh, hi- hi- hindi naman tayo kriminal na pumapatay ng tao. Kasal lang ang sinisira natin. May ibang kalaban ng lalaking to. Nakita ko pinatay rin nila yung bride niya. Tsak na magiging malaking pasakit yun para sa kanya. Natawa ng walang hangin si Erika. Alam mo yung wasakin din natin yung kasal niya, di ba? Hindi ba? Eh masakit din yun para sa kanya. Eh okay na nga rin siguro na matodas yan eh. At least hindi niya na mararamdaman ng sakit. At magkakasama na sila ng asawa niya kung saan man yun mapupunta. Inis na tura ng babae. Muli itong tumayo at humithit buga ng usok mula sa sigarilyo. Erika naman, hindi ako nag-uutos, nakikiusap ako. Kung dadalhin ko siya sa ospital, baka pati ako mapahamak. Nakikiusap niyang tiningnan ng kaibigan. Alam niyang hindi naman siya nito matitiis. Hay, nakakaasar ka talagang bakekang ka. Sige na nga, kunin mo na yung gamit ko at ako nang gagamot sa kanya. Pero pagkatapos umalis na kayo rito sa lungga ko ha, baka mamaya malaman ng superior na naritong lalaking yan. Ako, puro ka talaga sakit ng ulo. Alam niyang ganun lang manalita si Erika pero ang puso nito ay mabuti. Ginamot nga nito ang binata sa loob ng ilang oras. Natanggal ang bala ng baril sa katawan ni Cyrus. Habang nakatingin siya sa mukha nito, hindi niya maiwasang makadama ng awa para sa bride nito at sa mismong lalaki. Sayang, hindi ako nagtagumpay sa pagsira ng kasal mo. Ako sigurong may kasalanan. Kung napaaga lang ang dating ko, nasira ko agad ang kasal mo. Siguro, hindi pa patay ang babaeng mapapangasawa mo. Hoy, ano na? Natutulala ka na. Tapos na oh, okay na siya. Huwag ka na mag-alala pa. Mabuti naman kung ganun. Hayaan mo kapag okay-okay na siya bukas. Aalis na kami. Alam ko namang hindi kami pwedeng magtagal rito. Nang biglang nag-ring ang cellphone niya, agad niya yung sinagot ngunit bumungad sa kanya ang boses ni Martin, ang kanang kamay ng pinakapinuno ng samahan nila. And what are you trying to do? You took Cyrus' body? Ah, ano kasi, buhay pa kasi siya eh. Naawa ko na iwan lang siya doon eh. Hindi ko napigilan ang sarili ko na hindi kunin ang katawan niya. At dahil dyan sa ginawa mo, you're fired. Hindi pwedeng madungisan ang pangalan ng samahan. Baka sabihin pa ng mga ibang kliyente natin pumapatay na rin tayo. Muntik na nilang isipin na tumatanggap tayo ng mga assassination projects. Alam mong hindi yan ang linya natin. Eh kaya ako nga tinulungan. Kasi hindi natin linya ang pumatay, di ba? Kung iniwan ko lang siya doon, edi parang gano'n na rin tayo. At okay lang sa akin na tanggalin niyo ako. Sige, ako na lang ang kakargo nito pero ipadala niyo sa akin ang bayad niyo para makalayo kami rito. Okay, fine. Kahit na hindi mo naman nagawa ng maayos ang trabaho mo, ibibigay pa rin namin sa iyo ang bayad. Basta ano man ang mangyari, wag mo kaming idadawit. Agad na siyang binabaan ng kausap niya sa kabilang linya. At ilang minuto pa, narinig na niya ang pagdating ng malaking halaga sa bank account niya. Oh, binayaran ka na? Tanong pa ni Erika habang binibendahan ang katawan ng lalaking sugatan. Oo, malaki ang binigay nila sa akin. Halos kalahating milyon rin. Babayaran na rin kita para sa panggagamot mo sa kanya. Naku, wag na.
Mas kailangan mong pera, marami ka pang bibilhing gamot para sa kanya. At kung ako sa'yo mamayang gabi, ialis mo na siya rito. Nariyan naman ang kotse ko, yan ang muna ang gamitin niyo. Nakakatiyak ako na hinahanap na yan ng mga lalaking gustong matuluyan na siya. Kaya sa ayaw mo at sa gusto mo kang damay ka na sa kanya. Malakas na tawanan ng mga batang naririnig niya ng mga sandaling yon. Hindi pa niya lubos na iminumulat ang mga mata, ngunit alam niyang gising na ang diwa niya. Wala siyang maalala kung bakit siya nakahiga at natutulog. Nang iminulat niya ang mata, nakita niya ang 4 na batang naglalaro. Marahan siyang bumangon. Ate Niva! Asawa mo, gising na! Malakas na tawag ng isang batang babae na nakakita sa kanya. Hindi niya kilala kung sino ang tinatawag nitong Niva at kung bakit sinabi ng batang salitang asawa. Ano? Anong sabi mo, bata? S- Sino ba kayo? Nasaan ako? Ano bang lugar to? Tanong niya habang patuloy na inililibot ang paningin sa buong paligid. Nasa kubo sila. Panay-pawid na bubong ang nakikita niya at dingding na gawa sa kawayan. Ate Niva, gising na yung asawa mo. Sambit muli ng isa pang batang babae. Doon na siya mas lalong naguluhan. Hindi niya maalala kung anong naganap matapos ang kanyang kasal. Ang alam niya lang at ang tanging nasa isip niya, nasa simbahan na sila ni Ella, ang bride niya. Biglang dumating ang isang babaeng balingkinita ng katawan. Maiksi ang buhok at nakasuot ng jogging pants at malaking long sleeve na polo habang may puting t-shirt sa pangilalim. Tapos ay nakasombrero ito, nagawa sa abaka, na para bang mag-aararo. Oh, gising ka na pala. Kamusta ang pakiramdam mo? Alam mo ba, 5 araw ka nang natutulog. Natatakot na nga ako eh. Buti nagising ka na. Sino ka ba? At bakit? Bakit nandito ako? Wala akong maalala sa mga nangyari sa akin. Ikaw ang... ikaw bang pinakasalan ko? Nagtaka ang babae. Anong... Anong ibig mong sabihin wala kang maalala sa mga nangyari sa simbahan? Tia, nakalimot ang asawa mo. Di ba? Siyang tiyo namin? Ano, gagawa na ba kayo ng baby? Pili ang tanong ng batang pamangkin niya. Ay naku, ikaw talaga ha? Kung ano-ano na naman ang tinatanong mo. Sumama ka na ron sa mga kasama mo sa ibaba. Magmerienda na kayo. Nagluto si nanay ng pinaritong saging. Baling ng babae sa bata. Sino ka ba? Anong nangyari sa akin? Tanong niya muli na nagtatangka ng bumangon. Nilingon siya nito bago nagsalita. Ako si Niva Angeles. Ako nagligtas sa'yo. Dun sa wedding, dun sa wedding mo na sisirain ko dapat. Sorry ha, hindi ako umabot. Sa kauna-unahang pagkakataon nagsisi ako na hindi ko nasira ang kasal ng lalaking dapat kong gawan. Bakit? Ba't mo sisirain ang kasal ko? At anong nangyari kay Ella? Wala na siya ngayon. Kaya nga ako humihingi ng tawad eh. Kasi kung napaaga lang sana ako, hindi sana kamatayan ang kinahantungan ng bride mo. Kaya lang naunahan ako ng mga kaaway mo eh. May kaaway ka sigurong ayaw ka nang mabuhay. At nadamay ang iba dahil sa iyo. Nasaan na ba ako ngayon? Narito ka sa malayong bayan sa Cebu. Sa tingin ko hindi ka nila masusundan dito eh. Itinago na muna kita. Ang alam ng mga kapitbahay ko sa ibaba, asawa kita. Kaya huwag ka nalang mag-react kung sasabihin nilang asawa kita. Ha? Napatingin siya sa babae. Naaalala nga niya ang mukha nito. Ito yung babaeng hiningan niya ng tulong. Ngunit hindi niya akalain na si Niva rin ang babaeng sisira sana sa kasal niya. Kung ganun, miyembro ka pala ng sama ng mga wedding wrecker. At nabigo ka na sa misyon mo. Tumango ang dalaga. Tama ka, kaya nga dinala na lang muna kita rito eh. Isa pa ayokong matagpuan ka ng mga gustong pumatay sa'yo. Sa ngayon magpahinga ka na muna at gagawa ko ng paraan para makatawag ka sa pamilya mo, ha? Siya nga pala, siguro naman may naaalala ka pa tungkol sa tunay mong pamilya. Nag-isip muna siya at inalala ang lahat. Oo, hindi naman ako nagka-amnesia.
Ang hindi ko lang maalala yung mismong araw na yun. Siguro dahil na rin sa mga nangyari. Okay, okay. Magpahinga ka na muna. At mamaya, tatawagin kita para sa tanghalian, ha? Baka sa oras na yan, may magawa na tayong paraan para makatawag ka. Umalis na ang dalaga at iniwan na siya. Makalipas ang isang oras, hindi na siya makapaghintay pa. Siya nang lumabas ng bahay para hanapin ang dalaga. Miss Niva, tulungan mo na ako. Kailangan ko na umuwi. Kailangan ko nang mahanap kung sinong mga nagtagkang pumatay sa... Ngunit natigilan siya dahil nakita niya ang buong pamilya ng dalaga. Oh, ang gwapo pala talaga ng manugang ko. Ayos ka na ba? Tanong ng payat at matandang lalaki. Tumayo pa ito sa kinaupuan. At nilapitan siya. Totoo pala talaga gwapo ka. Alam mo, hindi kami makapaniwala na magugustuhan mo si Bakekang. Hindi naman kagandahan ng anak namin eh. Pero mabuti ang puso niya. Kaya makakaasa ba ako na alagaan mo ang anak ko at pakakasalan? Seryosong tanong ng matanda. Lahat ng kalalakihan ay seryoso ring nakatingin sa kanya. Oo nga naman. Hindi namin alam kung saan kayo kinasal. Baka hindi kayo kinasal? Sabat na tanong ng isa pang lalaki na naroon. Hindi niya alam kung paano niya tutugunin ang mga tanong na ito. Alam niyang maling sagot lang. Maaari na siyang mabugbog. Ano kasi? Ano? Tay, mga kuya, huwag niyo ngang takutin ang asawa ko. Hindi na mahalaga ngayon ang kasal, okay? Kaya pabayaan niyo na muna siya. Ako naman ang may ayaw ng kasal eh. Aba, mahirap makipaghiwalay. Paano kung dumating ang time na gusto na naming maghiwalay, di ba? O at least, malaya kami. Sagot ni Niva na bigla na lang dumating. Tumahimik ka nga riyan. Ang ibig mong sabihin ba nakipagrelasyon ka sa lalaking yan nang hindi kayo kinakasal? Ano, nag-live-in kayo sa Maynila? Ang lakas naman talaga ng loob mong babae ka na iuwi pa siya rito at ipakilala ang asawa mo. Galit na naituro pa ng ama, ang dalaga. Ngunit ang pinakamatindi ang halos atakihin ito sa high blood dahil sa narinig sa dalaga. Tay, huminahon ka. Baka naman ikakasal sila rito. Huwag ka na magalit. Sabi ng isa pang lalaki na naroon at pagkatapos ay tinapunan din siya ng masamang tingin. Hoy, Niva, ito ang tandaan mo. Hindi ako papayag na hindi namin masaksiyan ng nanay mo ang kasal mo. Nakita mo ang nanay mo? Kahit di siya nakakapagsalita at bingi rin siya, pinakasalan ko siya at nakita mo naman kung ilan kayong naging anak namin. Hindi ako papayag, lalo na't nag-iisa kang babae. Tay, intindihin mo sana ako. Ah, ano kasi, hindi nito masabi ang tunay na dahilan sa mga magulang. Sa puntong ito, nakadama siya ng awa para sa dalaga. Siya ang dahilan kung bakit nagagalit ngayon ang ama nito. Tay, huwag na ako kayo magalit kay Niva. Hayaan po ninyo, pakakasalan ko siya. Sa sandaling gumaling ako at makausap ko ang pamilya ko sa Maynila, ipapahanda ko ang kasal namin dito sa lugar niyo. Oo, yun naman pala eh. Kaya naman palang pakasalan ni Bayaw. Wala nang problema, Nay, tay. Kayo huminaw na kayo. Sabi pa ng isang lalaki na kapatid din ng dalaga. Mabuti naman. Alam mo, Cyrus, si Niva yan ang bunso namin eh. Alam mo ba, umalis yan ng walang paalam para lang makapagtrabaho sa Maynila. Hindi nga namin alam kung anong pinagdaanan niyan dun eh. Ang akala nga namin, hindi na niya kami babalikan. Sabi pa ng isa pang kuya ni Niva. Agad na lumapit sa kanya si Niva. Hinila siya pabalik sa kubo kung saan siya nagising. Ano ka ba? Bakit mo sinabi sa kanila yon? Alam mo naman ang totoo, di ba? Ako ang nagtangkang sumira ng kasal mo at ngayon namatay ang bride mo. At hindi natin alam kung sinong nagtatangkang pumatay sa'yo tapos sasabihin mong pakakasalan mo ko. Dapat nga nagmamadali na tayong umalis. Baka mamaya dito ka pa mahanap ng mga gustong pumatay sa'yo. Bakit mo ako pinakilala ng asawa mo? Napapangiti niyang tanong. Para tanggapin ka nila rito. Kailangan mo pa kasi ng panahon para makapagpahinga. Okay, sige. Tatanggapin ko ang mga katwiran mo. O baka naman dahilan mo lang yun ha? Kasi ako talaga ang gusto mo? Nakangiting tanong niya sa dalaga. Napabuka naman ang bibig ni Niva. Ano? Ako? May gusto sa'yo? Naituro pa nito ang sarili. Hello, hindi kaya. Pasinghal pa nitong pagtanggi. Ginawa ko yon dahil iniisip kong kapag may naghanap sa'yo, malalaman nila agad ang kinaroroonan mo. Pero kung kakalat sa lahat na asawa kita, hindi ka nila paghihinalaan.
At may iba nga pala tayo ng usapan, ha? Eto, eto ang cellphone ko. Nagpa-load pa kasi ako eh. Kasi alam mo naman kung ikaw ang bababa sa tindahan, tsak talagang pagchichismisan ka. Ayokong mangyari yun kaya tumawag ka na sa pamilya mo para malaman nila kung nasan ka. Okay, thank you. Ayan mo, ipapayos ko agad ang kasal natin. Simple wedding lang naman, tamang-tama para sa lugar na to. Ano? Unahin mo na muna ang sarili mo, unahin mong malaman kung sino nagpapapatay sa'yo. Mas mahalagang malaman natin yon. Saka simula nang umalis tayo sa Maynila, wala na akong naging balita sa lahat ng mga naging biktima ng araw na yung kasal mo. Maging sa bride mo na namatay. Ah, si Ella. Nakakalungkot na nadamay pa pala siya. Kaya lang wala naman akong maalalang may nakaaway ako maliban sa kanya. Ano? Ang ibig mong sabihin? Arranged marriage lang ang kasal namin. At alam mo, ayon sa usapan doon, kung hindi matutuloy ang kasal namin, kung sinong may pakana, siya ang magbabayad ng danyos. Kaya hindi ako sigurado kung sino sa amin ang may kasalanan. Pwedeng siya dahil pinagtangkaan din ako eh. O pwede rin ako dahil sabi mo, patay na siya. Ang tanong, patay na nga kaya talaga si Ella? Ganun? Aba, kung ganun, talagang kailangan mo nang makabalik pala. Oo siya, sige na. Total problema mo naman na yan. Ayokong madamay. Tinalikuran siya nito at naiwan siyang mag-isa saka na siya tumawag sa kaibigan. Hello, Raf. Bungad niya. Agad naman itong nagulat at na-excite nang marinig ang boses niya. Cyrus? Ano ka ba? Pinag-alala mo kami. Isang linggo ka nang nawawala ah. Look bro, lahat kami rito nakukonsensya kasi wala man lang ni isa sa amin na nakadalo dun sa kasal mo tapos ganun ang nangyari. No, it's alright. Tsaka lahat kayo suspect. Tumawa siya ng may halong biro. Oh well, alam ko may ginawa na kayo ha. At maasahan ko kayo, di ba? Dugtong pa niya. Yeah, that's right. Nang malaman namin na wala na yung katawan mo dun sa crime scene, alam na naming boy ka. At ayos ka lang. And by the way, huwag mo munang sabihin ngayon kung nasan ka ha. At kung makakaluwas ka. Alam mo naman na kung saan ka pupunta, di ba? Makahulog ang paalala ng kaibigan. Yeah, I know. Dating away pa rin ha. And by the way, parating mo ang pasasalamat ko kay na Lawrence, Inigo at Apollo. Kayo nang bahala sa akin. And please lang, huwag niyong kalimutang magpadala ng pera sa account ko. Isisend ko ngayon. Thank you. Sabi pa niya. Dahil hawak niya ang cellphone ng dalaga, agad na rin siya nag-send ng bank account nito sa kaibigan. Maya-maya pa muling bumalik ang dalaga sa kinaroroonan niya. Ipinatatawag ka ng tatay ko. Basta ayusin mo na lang ang pagsagot ha. Sinabi ko na kasi sa kanila na hindi ko susundin ang gusto nilang magpakasal tayo. Sabihin mo na lang din na hindi ka pa ready. Tumayo na lang siya at nauna pang ang bumaba sa dalaga. Nang nasa harap na sila ng mga magulang at kapatid ng dalaga, umupo lang muna siya at naghintay ng mga sasabihin ng mga ito sa kanya. Ngayon magsalita ka binata. Pakakasalan mo ba ang anak ko o hindi? Matigas na tanong ng ama. Tay, sabi ko naman sa inyo na hindi. Sabat ng dalaga sana pero, aba kahit bukas po pwede na po kami magpakasal, nakahanda naman na po ako eh. Sagot niyang ikinabigla ng dalaga. Ano? Hoy, Cyrus! Hindi pa magaling ang tama ng baril dyan sa tagiliran mo. Natigilan ng babae nang bigla niya itong hinalikan sa mga labi kahit pa nasa harapan nito ng pamilya. Ano ba't masama tingin mo? Dahil hinalikan kita? Asawa naman kita. Bukas din magpapakasal tayo dun sa munisipyo nyo. Tapos pag uwi natin, kakain tayo dun sa mamahaling restaurant. Meron naman po dito, di ba? Aba, oo meron. Masayang nasabi ng ama. Ang lahat ay naging masaya. Ayaw mo bang magkatay kami ng mga alaga naming baboy nalulutuin natin? Naku tay, hindi na ho. Nay, ilaan nyo na lang po sa mga kapatid ni Niva ang mga yan. Ang bala ko nga ho bilan ho kayo ng maraming baboy na maalagaan eh. At si nanay, ipapatingin ko sa espesyalista. Malay niyo po, may pag-asa pa po siyang makarinig at makapagsalita. Agad na ikinumpas ng ama ni Niva ang sinabi niya sa ginang. Ngunit umiling ito at nag-sign language. Hindi na raw. Ang hiling lang daw niya ay makitang masaya ang bunso namin at sana raw ay makabuo na kayo agad ng magiging apo namin. Tay! Nagpoprotestang nasabi ni Niva. Ayaw niya sanang magpakasal dahil hindi yun ang plano niyang gawin. Ang plano niya ay mag-ipon ng pera para mabigyan ng masaganang buhay ang mga magulang. Gusto niyo po ba talaga akong mag-asawa?
Alam niyo bang inaalala ko kayo kapag wala ng mga kapatid ko, puro sila lalaki. At ako lang ang nag-iisa niyong anak na babae. Paano na kayo kapag matatanda na kayo? Sino mag-aalaga sa inyo? Niva anak, hindi ka namin pinalaki para alagaan kami. Balang araw mauunawaan mo ang kahalagahan ng isang pamilya at kung bakit mahal na mahal ng mga magulang ang kanilang mga anak. Huwag mo kaming alalahanin. Ang hangad namin ay makapag-asawa ka at magkaroon ka ng pamilya. Kaya sana, huwag mo kaming biguin anak. Sagot pa ng ama. Pero tay, tayo ang bahala sa kanila kapag matanda na sila. Bakit mo ba inaalala ang mga ganong bagay? Matagal pa yung mangyari Bago tayo lumabas ng Maynila, mag-iwan tayo rito ng malaking halaga sa kanila. Para maipagawa ang bahay nila at ang kabuhayan nila. Huwag kang mag-aalala. Sabat niya sa dalaga sabay kabig sa balikat nito. Tingin na lang ang nagawa nito at alam niyang hindi nito mauunawaan ang ginagawa niya. Para sa dalaga kasinungalingan ang lahat. Kasinungalingang gawa-gawa nito. Kaya sinakyan na lang niya. Pero sa puso niya nakadama siya ng sinseridad. Pakiramdam niya mauuwi sa katotohanan ang lahat. Bagay na hindi niya magawang pigilan. Hindi ito nagkasubuan, kundi pagtanaw ng utang na loob dahil iniligtas mo ako sa tiyak na kapahamakan, Eva. Nasabi pa nito ngunit sa isip lang. Mamaya mag-uusap tayo. Bulong ng dalaga sa kapeke ngumiti sa lahat. Nang wala na ang mga tao, saka siya kinausap muli ng dalaga. Cyrus, ano ka ba? Hindi mo ba alam na mas masasaktan ng mga magulang ko kapag nalaman nila ang totoo? Bakit naman? Saka ano bang totoo? Pakakasalan kita, yun ang totoo, di ba? So bakit sila masasaktan? Dahil kasi nungalingan ng lahat, hindi ba? Hindi mo naman talaga ako asawa Sinabi ko lang yun di gawin nating totoo. Sa ganun hindi magiging kasinungalingan. Tapos ay bigla siyang kinabig sa bewang. Sa kasiniil ng mariing nahalik sa labi. Ngunit malakas siya nitong itinulak at sinampal. But why? What's wrong? Aba, nakakarami ka na ng halika. This time kailangan na kitang sampalin para naman maisip mo na hindi ako katulad ng mga babaeng naikama mo na. Hindi ako babaeng madaling makuha sa oras na naisin mo Okay. Nahimas niya ang pisngi habang nakatingin sa dalagang mabilis na naglakad palayo sa kanya. Hindi naman natupad ang sinabi ni Cyrus na kinabukasan na sila ikakasal. Inabot pa ng 1 buwan dahil kinailangan pa ng binata na magpabalik-balik sa ospital para siguruhing hindi maiimpeksyon ang mga sugat nito. Hanggang sa tuluyan ng natuyong mga sugat ni Cyrus at hindi na sila makagawa pa ng ibang dahilan. Nung araw ngang iyon, huling linggo ng Mayo, kinasal sila sa harap ng mayor. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss. Sabi ng mayor, agad na nagkaingay sa paligid nila habang inuudyukan silang maghalikan sa harap ng lahat. Ginawaran siya ni Cyrus ng mabilis na halik sa labi. Now you're my wife. At kailangan lang pala simpleng kasalan para walang anumang pipigil o hindi ba? Kasal na tayo. Dugtong pa nito habang napapangiti. Napapailing siya. Ikinasal siya nang wala man lang siyang maayos na plano. Hindi niya alam na sa pagtulong niya sa lalaking dapat ay pipigilan lang niya ang kasal para sa malaking halaga. Ngayon ay kasama na niya. Tila gusto niyang magsisi na tinulungan niya ito. Hanggang narito lang tayo aarting mag-asawa, pwede ba? At kapag okay na, ihanda mo ang annulment. May mga ebidensya na ako para pirmahan mo agad ang papeles. Naiintindihan mo? Pabulong niyang tanong. Ngunit bigla siyang inakbayan ng asawa. Ikaw naman kakakasal lang hiwalayin agad ang nasa isip mo. Hindi ba dapat ini-enjoy natin ang kasal natin? Bigla siyang binuhat nito na ikinagulat ng dalaga. Nakita ng tatay at kapatid niya. Hindi na siya tuloy gaanong nakatutol. Ano ba? Ibaba mo ko. Hindi naman kailangan buhatin mo ko Kaya ko maglakad. Singhal pa niya ngunit walang narinig ang lalaking ito at nagmamadali pa siya nitong ipinasok sa sasakyan. Ani naman, huwag ka naman masyadong malupit sa akin. Mamaya pagkatapos ng kainan, pinagawan tayo ng kubo ni tatay mo dun sa taas ng bundok. Kaya nga excited ako Mamaya makukuha na kita. Akin ka na. Nakangisi pa habang sumasakay sa driver's seat para magmaneho. Alam kong mayaman ka,
Pero hindi ito tama. Kailangan mo nang bumalik sa Manila para malaman mo na kung sinong nagtangkang pumatay sa'yo. Alam ko na kung sino, may ideya na ako kung sinong nagtangkang magpapatay sa akin. Hindi ko na sila kailangang hanapin. Pero pagbabayaran nilang ginawa nilang panluloko sa akin at buong angka nila. Ganun? Alam mo naman pala eh. Bakit hindi mo pinigilan? Paano kung napatay ka? Ngumisi ang asawa saka kumindat sa kanya. Oy, nag-aalala ka ba? Wala ka na magiging asawa sa buong buhay mo. Malay mo, kaya mo ako nailigtas dahil ako talagang itinakda ng langit para sa'yo. Swerte ka na sa akin ha. Iilan na lang ang lalaking gaya ko sa mundo. Well, actually 5 pa kami kaya lang taken na yung 3 eh. Isa na lang ang single sa amin, okay? Kaya magpasalamat ka dahil asawa mo na ako. One woman lang ako, maniwala ka sa akin. Di ka masasaktan. Ay mamaya pala baka masaktan ka. Ngunit nabatukan niya ito sa ulo kaya natigil ang pagtawa nito. Alam mo sira ka talaga. Akala mo pagbibigyan kita, saka na lang kung ihaharap mo ako sa pamilya mo at mapapatunayan kung valid ang kasal na to. Sa ngayon hindi muna no. Pauna niyang sabi upang hindi umasa pang lalaki. Ngunit natahimik ito, tumingin lang sa kanya. Nakita niyang nadismaya ang asawa dahil sa sinabi niya. Doon niya naisip na baka nga maginoo ito at walang balak na pilitin siya. Nasa loob na sila ng kubo na ipinagawa ng mga magulang niya at ng kuya niya kaninang nasa munisipyo pa sila. Hindi niya akalaing ang bilis ng mga kapatid niyang maipanday ang kubo. Wow, ang lamig dito ah. Ang galing nilang gumawa ah. Kompleto, may kutsyon, unan at kumot. Tinan mo, nandito na rin ang mga pamalit nating pantulog. Ang galing nila, di ba? Isang bulaklakeng duster ang inihanda nila para sa'yo. Sa akin naman, sando at short. Tapos ay bumuntong hininga ang asawa. Bakit ba panay ang hugot mo ng malalim na hininga? Hindi ba alis ka naman na? Kaya ayos lang na walang mangyari sa atin. Mamaya dyan, hindi mo pa ako balikan, no? Saka paano kung mapatay ka? Aba, ayokong maging biyudang ina. Okay na yung kanina. Panggap lang naman, di ba? Ngunit natigilan siya nang lapitan siya nito. Kinabig ng walang pasabi ang bewang niya, saka siya siniil ng halik. Paano kung sabihin kong di na ako nagpapanggap? Naasawa na kita sa mata ng lahat. At dito sa puso ko, legal ang lahat sa atin. Sabi pa nito, matapos hagkan ang labi niya. Ngunit hindi niya akalaing mabilis ding lilipad ang kanang kamay nito sa pisngi niya. Masamang titig lamang ang ginawa nito matapos siyang sampalin. At sa halip na tumigil, muli siya nitong kinabig at hinalikan muli sa mga labi. Mapusok na halik at mahigpit na kapit ang ginawa ng lalaki habang patuloy na sinasamol ang mga labi nito, ang mga labi niya. Halos hindi na siya makahinga pa, kaya tinatapik niya ito. Ngunit hindi tumigil si Cyrus na para bang sinasabi nitong gumanti siya upang mabuhay. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sariling mga labi na para bang may sarili na ring buhay na gumaganti na rin sa mga halik ng asawa, bagay na ikinagulat niya sa kanyang sarili. Hindi na niya nagawang pigilan ang mga halik nito na para bang uhaw sa pag-ibig. Ang kasunod nun ay ang mapangahas na galaw ng mga kamay nito sa buo niyang katawan, sa mga haplos ng palad ng asawa sa bawat mahalagang parte ng katawan niya ay nagpapakita at nagsasabi na pagmamay-ari na nito ang buhay niya. Hindi pwede. Hindi pwede pero bakit wala akong lakas na pigilan siya? Tanong niya sa isipan. Maya-maya'y naramdaman na niyang marahang pagkilos ng mga labi ng lalaki pababa sa kanyang dibdib, kasabay ng mararahang haplos ng mga palad nito sa buo niyang katawan. Ayaw man niya, pero hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang pigilan ang mapangahas na ginagawa ng asawa. Alam niyang hindi yun tama dahil alam din niyang ang lahat ay gawa-gawa lamang niya. Isang malaking pagpapanggap. Cyrus, tama pa bang ginagawa natin? Tama ba na ipaubaya ko sa iyong sarili ko? Pabulong niyang tanong. Napatigil ang sandali ang lalaki sa kaabalahan nito, saka tumitig sa mga mata niya. Just trust me, Niva. I can take care of all of this. Kaya kitang panagutan. Kaya kong mahalin ka habang buhay. Kaya kitang panindigan. Kaya kong pangatawanan ng mga ginagawa ko. Malinaw na malinaw ang isip ko. Kaya huwag kang mag-aalala. Mga pangakong binitawan niya. Kahit na mag-asawa na sila,
Hindi niya alam kung bakit puno pa rin siya ng pangamba na mahulog siya sa lalaking iniligtas lamang niya mula sa tiyak na kamatayan. Huli na para makatanggi pa siya nang maramdamang marahang inaalis ng asawa ang tirante ng suot niyang duster. Malaya iyong bumagsak pababa at lumantad sa paningin ni Cyrus ang kabuuan ng kanyang katawan. Marahan pa siya nitong inalalayan papunta sa kanilang higaan. Manipis na kutsyon na nakalapag sa sahig na kawayan ang kanilang hihigaan. Kaya napaupo siya rito ng marahan, napahiga, hawak pa ni Cyrus ang batok niya. Muli siya nitong hinagkan sa kanyang leeg, pababa ng tuluyan sa kanyang malulusog na dibdib. Hindi niya maikakailang nag-uumapaw yun at tila sanggol na nagpapakalunod ang asawa sa parting yun. Baliw na baliw siya sa ginagawa ni Cyrus. Lahat ng tigas ng loob niya kanina bago sila humantong sa pagkakataong ito ay nalusaw na. Para na siyang hibang, lalo na nang maramdaman ang marahang pagbaba ng mga labi ng asawa. Humantong sa kanyang naghihintay na bulaklak. Hanggang sa matapos ang yugtong yun, hindi na siya makagalaw pa. Ngunit nagulat siya nang muling marahang igalaw ng asawa ang hita niya, habang marahang hinihimas ang kargada rito. Nakita niyang inihahanda na nito ang isang paglusob na alam niyang ikagugulat niya. Wait lang, Cyrus. Sure ka na ba? Talaga bang ipapasok mo na yan? Tanong pa niya ng bahagyang napabangon. Oo naman, honey. Ano ka ba? Sayang ang lahat ng ginawa ko kung di ko ipapasok dito, di ba? Kailangan kong gawin to. Teka nga, bakit para bang natatakot ka? Nagtataka pa ang asawa habang naghahanda sa gagawing pagpasok. Aba, oo naman. Bakit, ano bang akala mo sa akin? Aba, ikaw pa lang ang nakakasama kong lalaki sa ganitong sitwasyon, ha? Mahina pero naiinis dahil inakala pala ng binata na hindi na siya birhen. Ganun ba? Wala naman kasi akong pakialam kung virgin ka pa o hindi na. Ang mahalaga sa akin, asawa na kita. At ikaw ang babaeng ko kompleto sa pagkalalaki ko. Kaya hayaan mo na akong paligayahin ka. Ngayon ka lang naman masasaktan eh. Mamaya wala na yan. What? Alam ko naman yun. Virgin pa ako pero hindi naman ako inosente sa ganung bagay. Hindi na pinansin pa ni Cyrus ang iba pa niyang sasabihin na tila ba nakahalata na ito na nililihis na niya ang sitwasyon para matagalan ito sa gusto niyang gawin. O sige na, di na yun mahalaga. Ang mahalaga tong alaga ko. Gusto na nitong umariba eh. Di na nagpapapigil. Inayos nito ang pagkakahiga sa kanya upang magawa na ang gusto nito. Pigil ang paghinga niya na tila naghihintay na rin sa isang pakiramdam na alam niyang masasaktan siya pero sa huli ay magiging maligaya. Mariing na napapikit ang mga mata niya at mahigpit na napakapit sa likurang balikat ng asawa ang mga palad niya. Alam niyang bahagya pa siyang naibaon ang mga kuko niya sa balat nito dahil sa sakit na naranasan nang ipasok na nito si Junior sa kanyang perlas. Halos mapasigaw siya, mabuti na lang at nasa bundok sila kung saan tahimik at malayo sa mga kapitbahay. Aba ganun pa man, sinikap niyang hindi mapaungol man lang. Maalab na halik sa kanyang mga labi ang ginawa ng asawa upang kahit na papano'y maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Hanggang sa sumapit ang ilang minuto, natapos ang sakit at unti-unti na niyang naramdaman ang banayad na sarap na dulot ng kanilang pag-iisa. Ramdam niyang pagkapunit ng kanyang kasilanan. Nangangamba man dahil alam niyang naiwala na niya ang isa sa mahalagang kayamanan na kailanman hindi na maaaring bilhin ni numan. Sinikap niyang ipanatag ang puso niya at umasa pa sa pangako ng asawa. Kinaumagahan, pasado 5:00 pa lang nang nagising na siya, ngunit nakapalupot pa ang kamay ng asawa sa kanyang bewang habang nababalot sila ng kumot. Marahan siyang nagtangkang bumangon ngunit ikinagulat niya nang humigpit ang kamay nito na nakayakap sa bewang niya. Saan ka na naman pupunta? Ah, kasi umaga na. Kailangan ko nang bumangon para magpainit ng tubig. Gusto kong maligo eh. Alam mo na, kailangan, kailangan kong gawin yun. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siya naging mautal sa pagsasalita para bang inuunahan siya ng hiya. Isa na rin sa dahilan kung bakit gusto niyang maunang makakilos ayaw niyang makita pa siya nito sa ganoong sitwasyon
ng maliwanag. Okay, sabay na tayong bumangon. Ay, hindi. Hindi, diyan ka lang. Matulog ka pa. Maaga pa, 5:00 pa lang eh. Maaga pa. Marami ka pang pwedeng maitulog. Isa pa, baka pagod ka. What? Ako pagod? Dahil ba sa ginawa ko sa'yo kagabi? Don't worry, alam ko yun. Hindi ka babaeng payara na kailangan kumilos para mapaligaya ako. Asawa kita. At tungkulin ko ang mapagod lalo na sa ibabaw ng kama. Natawa pang sabi ni Cyrus ngunit mas lalo lamang siyang nahiya. Hindi na, matulog ka na. Sige na, matulog ka pa, okay? Pupunta lang ako sa ibaba, maglalagay lang ako ng tubig sa pasong, tas maliligo ako. Katwiran pa niya. Wait, let me help you. Babangon sana ito ngunit mabilis niyang itinulak. Diyan ka nga lang, yung kulit mo. Nasigawan na niya ito at saka mabilis siyang tumayo habang hila ang kumot ng walang lingon-lingon. Nahihiya siya na makita ang kahubaran sa asawa at ganun din ang katawan niya kaya dali-dali siyang lumabas ng maliit na kwarto. Isinara ang pinto ang gawa sa kawayan saka mabilis na isinuot ang duster na pantulog niya kagabi. Nang mabilis na maisuot, saka pa lang niya isinauli ang kumot sa loob ng maliit na silid at inaabot sa asawa. Nakangisi lamang si Cyrus, natatawa sa ikinikilos niya. Ay nako talaga kapag virgin pa no, nahihiya pa sa akin. Okay lang naman na makita mo to, sa'yo na to oh. Hindi na tumagaw ng iba. Tumigil ka na nga dyan, magbihis ka na. Mamaya dumating ng mga magulang at kapatid ko. Hindi yun mangyayari, sabi nila hayaan nila tayo rito ng 3 araw eh. Para daw siguradong makabuo tayo ng magiging apo nila. Nakita mo naman di ba? Narito na lahat ng kailangan natin oh. Hindi na natin kailangan lumabas pa o bumaba doon sa bahay niyo. Sira ka talaga. Talaga bang sinabi nila yun? Oo naman. Kaya nga huwag ka na mag-alala. Saka 3 araw lang naman ang honeymoon natin, di ba? After 3 days, kailangan na natin magbalik sa Manila. Gusto ko sanang sumama ka sa akin. Dahil gusto ko ipakilala ka sa mga magulang at kaibigan ko. Ganun ba? Siguro mauna ka na lang muna, susunod na lang ako. Mahina niyang sagot dahil alam niyang may kailangan pa siyang ayusin bago tuluyang iwan ng mga magulang. Hindi na, honey. Ano po bang gusto mong gawin rito? Pagkatapos ng 3 araw, aalis tayo at ipapakilala na kita sa mga magulang ko, okay? Tanong pa nito at hinintay na makita ang pagsang-ayon niya. Hindi na siya nakasagot pa sa sinasabi ng asawa, pero sa isipan niya may pag-aalinlangan pa siya. Hindi niya alam kung bakit para bang may kaba sa dibdib niya. Para ba'y may mangyayaring kakaiba sa sandaling bumalik sila ng Maynila? Naging dahilan ang pag-aalinlangan ni Niva para maantala ang kanilang pagbabalik sa Maynila. Matapos ang 3 buwan, saka lamang sila nagpasyang umalis. Nasa biyahe na sila patungong Maynila. Nasa eroplano na sila sumakay upang mapabilis ang kanilang pagdating. Wala silang pinagsabihan maliban sa 4 niyang kaibigan para sunduin sila sa airport at maipakilala na niya sa mga ito ang asawang si Niva. Nasa airport na sila nang makita niyang mga kaibigang sina Apollo, Inigo, Lawrence at Rafael. Kita sa mga mata ng mga ito ang labis na pag-aalala. Cyrus, tawag ni Inigo ngunit kumalat ang pamumutla sa mukha nito nang makitang kasama niya si Niva. Cyrus, bakit kasama mong babaeng yan? Galit na tanong ni Lawrence habang ganun din ang iba pang kaibigan. Nako, ganyan bang pagsalubong na gagawin niyo sa amin? Hindi ko sinabi sa inyo na kasama ko ang asawa ko para sana surprise eh. Masaya pa niyang sabi habang idinidi pa ang kanyang mga kamay. Hinila siya ni Lawrence. Bakit kasama mong babaeng yan? Hindi mo ba alam na suspect yan sa pagpapapatay sa iyo ng araw ng kasal mo? Oo, tama si Lawrence Cyrus. Bakit mo yun kasama? Sabat naman ni Inigo. Ano? Ano bang sinasabi niyo? Gulat niyang tanong habang nalilitong isa-isang tiningnan ng mga kaibigan. Di ka ba nagbabasa ng news? O ito tingnan mo. Iniabot ni Apollo ang cellphone na hawak nito. Kinuha ni Cyrus ang cellphone at tiningnan ang mga post. Ano to? Si Niva ang ginagawa nilang suspect sa nangyari sa kasal ko? Hindi to totoo. Cyrus! Ngunit sabay-sabay silang napalingon sa kanyang asawa. You're under arrest. May karapatan ka manahimik dahil lahat ng sasabihin mo ay maaaring magamit laban sa'yo. Pwede ka rin kumuha ng abogado. Sabi pa ng pulis habang pinupusasa ng asawa niya. Hoy, sandali nga. Parang wala ako rito bitawan niyo ang asawa ko. Hindi niyo siya ikukulong. Galit na sabi niya sabay lapit sa mga pulis. Ngunit ikinagulat niyang paghahawak sa kanya ng 2 lalaking nakaitim na pawang malalaki ang katawan. Kahit na anong pagpupumiglas niya, hindi siya makakilos. Ano ba? Umalis nga kayo.
Galit niyang utos pero wala siyang lakas para mabitawan siya ng mga lalaki. Nakita niyang hinarangan din ng mga lalaking nakaitim ang apat niyang kaibigan. Wala ring nagawa ang mga ito ng mga oras na yun. Niva! Sigaw niya sa asawa. Cyrus, wala akong kasalanan. Bakit nila ako ikukulong? Niva, promise ilalabas kita. Huwag kang matatakot ha. Hintayin mo ko. Hindi ako papayag na hindi ka makalabas. Iyon ay kung magagawa mo yan, Cyrus. Galit na sabi ng matandang lalaki. Nagulat siya at napalingon. Lolo, bakit po ba? Bakit may papahuli ang asawa ko? Binilog na ng babaeng yan ang ulo mo, Cyrus. Kaya kailangan mo na siyang maipakulong. Siya ang babaeng nagtangkang pumatay sa'yo at sa magiging asawa mo. Sigaw pa ng lolo niya. Tuluyan niyang kinuha ng mga bodyguard nito palayo ang asawa. Niva! Niva! Sigaw niya, ngunit patuloy siyang nakakalayo hanggang sa hindi na niya nakita pa ang muka ng asawa. Dinala siya ng mga bodyguard ng lolo niya sa loob ng kotse nito. Ano, kalmado ka na ba? Tanong ng matanda. Ayokong makita ka ng mama at papa mo na nasa ganyang kalagayan. Pero lolo, mahal na mahal ko po si Niva. Kaya sana pakawalan niyo siya. Huwag niyo siyang ipakulong. Galit ngunit nakikiusap na sabi niya sa matanda. Bumuntong hininga muna ito bago siya muling hinarap. Tapos ay kinumpas nito ang kanyang kanang kamay. Okay na po Don Mariano. Narinig mo? Nasa mabuti na siyang kalagayan. Ginagawa ko ito para hindi siya mas lalong malagay sa alanganin. Isa pa ang babaeng yun ay miyembro ng samahang wedding wrecker. Alam mo, hindi. Lumunok muna siya at saka tumingin sa matanda. Lolo, alam ko po yun. Pero kahit na ganun, siya ang nagligtas sa akin sa tiyak na kapahamakan. Yung bride ko, nabatay ng mga taong yun pero dumating siya. At hindi nag-aalinlangan na iligtas ako. Natulungan ako. Kung ganoon, dapat mong malaman na buhay pa ang bride mo at gusto ka nilang patayin. Ayaw na nilang matuloy pa ang kasal nyo. Ang palagay ko nga ay ang pamilya Selvada ang may kagagawan. Sila. Pero bakit nila ipapahamak ang sarili nilang anak? Sa palagay ko, Lolo, si Ella ang lubos na nakakaalam. Ang mga magulang niya naniniwala kung walang alam. May mga ibang tao pa sa likod nito. Pero ako nang bahala. Pero hayaan niyo na kami ng asawa ko. At sa palagay mo ba ipapayag ang mama at papa mo? Alam mo, sa inyong magkakaibigan ang mga magulang mo ang maselan sa uri ng antas ng pamilyang kabibilangan ng mapapangasawa mo. Daig pa nila ang mga makalumang Chino sa mga patakaran nila. 2025 na ngayon. Alam ba nila na ibang paniniwala ng mga tao? Lolo, mahal ko si Niva. Siya lang ang babaeng para sa akin. O siya, puntahan mo ng mga magulang mo at pakiusapan. Nauna na itong bumaba sa kotse. Siya naman ay mariing pumikit at kumuha muna ng hangin, saka iyon ibinuga ng tuluyan. Nasa bahay na sila nang makita niyang naroon din ang mga kaibigan niya ngayon. Nanlaki pa nga ang mga mata niya nang makita niyang naroon na rin ang asawa at nakatayo rin sa may entrance at nag-aabang sa kanya. Tinakot niyo akong lahat, magkakasabot ba kayo? Halos maiyak niyang tanong sa lahat, tapos ay agad niyang niyakap si Niva. April Fool's Day! Sabay-sabay na sigaw ng mga ito na may kasama pang tawanan. Apo, pasensya ka na. Ang mga kaibigan mo ang tunay na may pakana ng lahat ng ito. Hiniling nilang makipagtulungan ako sa kanila at nagustuhan ko rin naman. Tumatawa pang paliwanag nito sa kanya. Ay nako, kami rin ay nagulat na lang nang dumating sila rito. Nalaman nga namin ang nangyari. Sabat ng mama niya. Gusto lang daw malaman kung gaano mo kamahal ang babaeng mapapangasawa mo. Gusto naming makita kung seryoso ka ba talaga, Cyrus. Dugtong rin ang kanyang papa. Papa naman. Ma. At pati kayong apat ha. Masyado akong kinabahan. Nag-iisip na ako kung anong mga sasabihin ko. Napaharap siya sa asawa. Niva, I'm sorry. Ganyan talaga ang pamilya ko pati na yung mga kaibigan ko. Sana lang di ka masyadong natakot. Huwag ka nang mag-alala. Ayos lang ako. Naipaliwanag din nila sa akin ang lahat. April Fool's Day nga daw ngayon. Ay, minsan ka lang naman daw nilang bibiruin eh. Napayakap siya sa asawa at saka hinalikan ng mga labi nito kaya nanlaki ang mga mata ng lahat at saka nagkatawanan na lang. Minsan lang siyang makitang ganoon kaklingi at kasweet sa babae ng kanyang mga kaibigan at kapamilya. O siya, tama na at nilalanggam na kami rito. Ang mabuti pa, kumain na tayo sa loob. Aasikasuhin namin ni Niva ang kasal niyo sa simbahan.
Alam na namin na pinilit mong pakasalan ng dalagang ito sa City Hall ng kanilang lugar. Grabe ka talaga. Sabi muli ng mama niya, lahat sila masayang pumasok sa mansyon. Matapos ang buong araw nilang pagsasaya, bigla na lang ibinukas ng ama ni Cyrus ang topic tungkol sa nakaraang kasal niya na sinara na ng malagim na patayan. Para sa akin anak, hindi porke masaya ka na ngayon dahil kay Niva, kakalimutan na natin na kamunti ka ng mamatay. Na kundi dahil dito kay Niva, wala ka na sa amin ngayon. At hindi ako papayag na mabaliwala na ang lahat. Sabi pa ng ama niya na naging dahilan ng pagiging seryoso nilang lahat. Huwag na po kayo mag-alala, papa. Mama, alam niyo naman na yan ang porte ko, di ba? Madali kong malalaman yan. Ako pa ba? Para saan pa ang pagiging lawyer ko? Talaga anak? Natanong pa ng ama. Oo pa. Tapos ay bumaling sa mga kaibigan. Alam niyo, akala ko talaga totoo ang video news na pinakita niyo sa akin kanina. Pero bro, totoo yun ha. Kaya nga naisipan naming salubungin ka na at unahan ng mga kalaban eh. Ipinapakalat kasi talaga yun ng pamilya Seldava na ang wedding record ang may pakana ng ambush ng kasal mo. At ang bride na si Ella ba, kunwari namatay, pero ilang linggo lang lumitaw na ayos naman pala eh. Tinuturo niya pang salarin si Niva. Sagot ng kaibigan. Meron pala nakakita sa'yo nung kunin mo at tulungan mo si Cyrus. Sabi rin ni Inigo. Ano? Ang sama niya. Nahawakan ni Cyrus ang kamay ng asawa. Pero huwag kang magalala. Hindi ako papayag. Wala kang kasalanan. Tama. At ngayon sila pa talagang may ganang magsampa ng demanda. Idinademanda nga kayo for breach of contract. Dahil inurong ng papa mo ang kasunduan ng masira ang kasal. Ibinibintang nila sa'yo ni Cyrus ang hindi pagkakatuloy ng kasal. Tulad ng nangyari kay Cassandra. Humihingi sila ngayon ng danyos para sa perwisyo. Aba, halos 900 million rin yun. Sabi pa ni Rafael. Ano? Ang kapal talaga ng mukha nila. Anak naman nilang may gawa ng lahat ng yun Galit pa niyang turan habang nanggigigil. Pero ano nang gagawin natin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Niva. Well, kailangan nating mahanap ang baril na tumama kay Cyrus nun Yung mismong bala. Pwede nung matrace yung may-ari Maging ebidensya at kapag nalaman natin na balwarte nilang nagpabaril kay Cyrus, silang masasampa ng kaso. Sabi naman ni Lawrence. Salamat sa inyong apat Apollo, Inigo, Lawrence at Rafael. Kung wala kayo, baka nahirapan kami ni Niva sa probinsya. Ngayon tinulungan niyo pa kaming maasikaso ang kakailanganin naming ebidensya para hindi sila makakuha ng kahit singkong tuling sa amin. Malaki kasi ang ibinaba ng stock nila sa market. Kaya siguro gusto nila kayong papanagutin. Sabi din pala nila baka ikaw daw may gustong mawala ang anak nila. Noon pa raw kasi tinatanggihan mo ng kasal. Alam naming magiging malaking problema to. Lalo na kapag nalaman nilang sa loob ng 3 buwan may asawa ka na. Saad ni Rafael. May alam ako. Hindi ko lang masasabi kung nasa kanya pa ang bala. Lahat sila napatingin kay Niva. Ano yun asawa ko? Kasi dinala kita sa kaibigan kong underground doctor. Wala akong choice natakot akong baka mamaya habulin ka pa ng mga taong yun at hanapin ka sa mga ospital. Kaya dinala kita sa kaibigan kong alam kong makakagamot sa'yo. Siyang nagtanggal ng bala sa'yo ng araw na yun Ganun ba? Pwede kayo natin siyang puntahan at tanungin kung nasa kanya pang mga bala. Pero halos 3 buwan na lumipas nasa kanya pa kaya? Tanong din ni Inigo. Hindi ko rin masabi. Pero kung gusto niyo, sasamahan ko kayo sa kanya. Kaya nga lang, huwag na sana siyang madamay sa kasong to. Kasi hanggang ngayon, tauhan pa rin siya ng mga samahan ng wedding record Oo naman, ako nang sasama sa inyo. Ako lang naman ang walang assignment sa ating lahat Sa kabisin ang mga yan, kakapanganak lang ng mga asawa niyo, di ba? Lawrence, Rafael, at Apollo. Nakangising tanong ni Inigo. Baka naman may naisip kang pabor sa'yo. Natatawang tanong ni Lawrence. Napakamot naman si Inigo sa batok nito. Single pa yung kaibigan ko. Kaya lang, ang tagal na niyang dating doktor. Marami siyang alam. Ingat ka rin. Sabi ni Niva dahilan kaya nauwi na naman sa seryosong usapan ng tawanan. Hindi na nga sila nagpatumpik-tumpik pa. Sinamahan sila ni Niva patungo sa kaibigang si Erica Nunez na dating underground doctor. Malalakas na katok ang ginawa ni Niva sa pintuan ng maliit na apartment na alam niyang tinutuluyan ng kaibigan. 5 minuto bago yun nagbukas, isang babaeng magulo ang buhok at halatang bagong gising lang ang bumungad sa kanya. Halata ang pagkapuyat nito dahil sa malalaking eye bags. Sino ba kayo? Istorbo. Pasinghal na bungad nito sa kanila. Erika!
Ako to, si Niva. Bulalas niya tapos mabilis na niyakap ang kaibigan. Ha? Ano, bakit narito ka? At sinama mo pa sila? Alam mo namang ayokong madamay sa gulo mo, Niva. Ano ka ba? Kailan lang pinaghahanap ka ng grupo ng samahan natin, pati ng mga nagpanggap na pulis. Idadamay mo pa talaga ako. Papasukin mo muna kami. Mas delikado kung dito kayo magtsitsagaan sa labas. Sabat ni Inigo. Sino ba yung mukhang palakang yan? Alisin mo yan, baka mahiwa ko yung tiyan yan. Inis na singhal ng babae. Sige, pasok muna tayo sa loob. Nakikiusap niyang sabi sa kaibigan. Ayaw man ito, ibinuka na lang nito ng malaki ang pintuan. Pasok. Sabi pa nito na halatang galing sa ilong ang pagpapatuloy sa kanila. Niva, hindi ba nag-usap na tayo nung kinamot ko ang lalaking yan? Di ba sabi ko umalis na kayo at magpakalayo-layo? Alam mo namang hindi biro ang kasagupan niya, di ba? Natigilan pa ang babae ng mapangising nakatitig sa kanya si Inigo. Alam ko naman na ayaw mong makialam mo madamay. Pero naglakas loob na ako. Di ba alam mo naman na ako mismo at ang samahan ang itinuturo nilang salarin sa naganap na ambush dun sa simbahan. Marami ang nasaktan. Kahit na nalaman namin na hindi pala namatay ang bride, palabas lang pala nila yun eh. Oo, alam ko at alam ko rin kung sino at anong samahan ng may-ari ng baril. Kaya nga 'di ba di na kayo dapat nagpunta pa. Napasabunot ito sa buhok at lalo pang ginulo ang buhok. Last na, promise huli na to. Huling hingi ko na to ng tulong sa'yo. Baka naman pwede ko pang kunin ang bala. Kailangan namin yun para mapatunayan na silang may pakana eh. Oo, di sige. Ibibigay ko. Pero sa tingin ko, hindi pa ito matatapos sa ganito lang. Tingin ko kailangan yung ipaareglo sa kanilang lahat. Mungkahi pa ni Erika. Paano ipaareglo? Hindi makapaniwalang tanong ni Inigo. Kailangan areglo na lang. Sa ganun win-win situation, hindi nyo ganun kadaling mahuhuli o magagapi ang grupong yun. Areglo para ano? Para marami pa silang buhay na agrabeduhin? Para kahit kailan nila gusto, gagawa sila ng krimen? Ibigay mo na sa amin ng bala. Kami ng bahala. Ako ng bahala at hindi ako papayag na gagawin ko ang lahat kahit na ikamatay ko pa. Heto, kayo ng bahala ah. Kung gusto niyo ng magulong buhay, gawin yung gusto niyo. Ayoko nang makita pang mga mukha niyo rito, okay? Pwede ba yun, Eva? Ngunit bago pa siya makasagot sa kaibigan ay bigla na lang binigyan ni Inigo ng isang malaking bag si Erika. Ano naman to? Pera yan, 10 milyon. Para manahimik ka na at huwag mo na kaming turuan kung anong gagawin namin. Umalis ka na, dala ang perang yan at umalis ka na rin sa samahan ng mga wedding record dahil ayaw namin magkaroon ng kaugnayan sa'yo. Sabi pa ni Inigo habang isinisiksik sa dibdib ng babae ang bag. Ang kapal mo, no? Pupunta-punta kayo rito sa bahay ko tapos mamanduhan mo ako kung anong gagawin ko. Lumayas nga kayo at kunin nyo na yung mga bala na yan. Kinuha niya ang bag na may lamang pera saka pinagtulakang umalis sa mga ito. Akala ni Inigo ibabalik nito ang pera na binigay niya ngunit hindi. Nasa labas na sila ng apartment nito. Naiiling pa rin si Inigo. Bang klase ng babae yung kaibigan mo ah. Tapang na nga po, pinalayas tayo pero kinuha naman ang pera ko. Kaya mo na. Ikaw naman kasi ang bibigay-bigay tapos ngayon manghihinayang ka. Sagot ni Cyrus. Pagpasensyahan niyo na ah. Matindi rin kasi ang pinagdadaanan nun sa buhay. Kaya hindi ko siya masisisi kung magagalit siya. Saka yung pera, tama lang yun. Para magamit niya at para makapagtago rin siya. Tsaka kasi nahahantingin niya ng mga grupo na nakakaalam na siyang gumamot sa'yo. Tara na, iimbestigahan pa natin ang bala. Agad na kinuha ni Cyrus ang palapulsuhan niya at sabay silang tumakbo patungo sa kotse. Ayos kayo ah, para kayong walang kasama. Palatak ni Inigo habang hinahabol sila. 3 buwan pa ang nakalipas. Patuloy nga ang imbestigasyon. Nakatanggap sila ng sulat mula sa pamilya ni Ella Sildava. Gusto nitong ipahinto niya ang imbestigasyon. Ang ginagawa mo rito? Tanong ni Cyrus sa babaeng dapat napakakasalan. Agad naman na lumuhod ang babae. Nakikiusap ako, itigil mo na ang ginagawa mong imbestigasyon para pakawalan na ng mga taong yun ang mahal ko. Ano? Ano sabi mo? Gulat niyang tanong habang nakatingin sa babae. Narinig mo bang sinabi mo? Galit pa niyang ulit. Ngunit matapang na tumingin sa kanyang babae. Malakas siyang sinampal. Bakit ikaw? Ikaw din naman, di ba? Ang tumawag at humingi ng tulong sa samahan ng mga wedding record, aminin mo, ikaw yon at hindi ako. Oo, ako nga. Pero wala akong pinatay. Aaminin ko sa'yo, ako ang nakipag-appointment sa kanila. Pero,
Wala akong layunin na patayin ka. Alam mo kung ano ang dahilan ko, kasi alam kong hindi mo gusto ang magpakasal sa akin. Sana sinabi mo na lang na may iba kang mahal. Ngunit nagulantang siya ng pagnalingon niya. Naroon ang 4 na kaibigan at ang asawa. "I- ikaw, ikaw ang umupa sa samahan ng mga wedding wrecker?" Gulat na natanong ni Niva. Asawa ko. "Nakita mo na, Cyrus? Kung ako sa'yo, ititigil mo ng investigasyon. Nangangako ako na ititigil ko ng pagdawit sa pangalan ng babaeng yan at sasabihin ko na wala kaming hihingi na kahit magkanong halaga. Ang gusto ko lang tumigil ka na kasi hawak nilang mahal ko." Bakit hawak nila? Alam ko na, kumilos ang boyfriend mo nang walang alam ang samahan na kinabibilangan niya at dahil sa mga nakuha naming ebidensya, yung mga bala ng baril, malaki ang mawawala kapag nalaman ng lahat ang malaking samahang yun, ang sindikato. Pero sige, titigil na ng firm ang pag-iimbestiga. Basta't huwag mong iisipin na makakalaya ang boyfriend mo sa mga nagawa niyang pagtatangka, malinaw? Umalis ka na. Sigaw niya sa babae. Nang mawala na si Ella, saka pa lamang niya hinarap ang lahat. Cyrus, ba't mo ginawa yun? Akala ko ba kalaban natin ang samahang yun? Akala ko ba para ka sa mga naging biktima nila? Tanong ni Inigo. Hinarap niya ang kaibigan. Inigo, yung kasal mo lang naman ang hindi naging magandang ending, di ba? Kasi kasal mo lang naman ang hindi nasira ng wedding record, di ba? Huli na natin nalaman ang tunay na may pakana. At sa huli anong nangyari? Sa natuloy niyong kasal. Di ba na umuwi na naman sa iwalayan? Ngayon mauunawaan mo na ang dahilan ni Monica kung bakit pinoprotektahan niya ang samahang yun. Samahan yun ng mga nagliligtas ng mga tao. Sa mga maling tao na pakakasalan nila. At naihahatid pa sa mas tamang tao, di ba? Kami ni Niva, nagkakilala kami dahil sa samahang yun. Ang masasabi ko na lang, wala akong pinagsisisihan dahil nakilala ko siya. Ngayon mo sa akin sabihin, mali bang ginawa ko? Alam kong hindi lahat ng kasong to ay katulad ng sa akin pero paano na lang kung hindi sila kinontrata para sirain ang kasal ko? May darating kayong Niva para iligtas ako ng mga panahong wala kayo. Kayong 4, wala kayo ng araw na yun pero may wedding record na dumating para iligtas ako. Lahat ay hindi nakasagot dahil alam niyang may punto siya. Ngunit naagaw ang pansin nila nang bigla na lamang mawala ng malay si Niva. Niva, gumising ka! Tawag niya sa asawa habang buhat nito at dinala sa ospital. Pagdating roon sa ER, naghintay silang 5 sa magiging resulta ng mga test ng asawa. Cyrus, sorry naman sa mga nasabi ko kanina. Tama ka naman talaga eh. Kayong 4, nakilala niyong love of your life niyo dahil sa sabahang yun. Samantalang ako, natuloy ang kasal ko dahil ganun na nga. Pero broken pa rin. Wala yun, Inigo. Kaya lang naman nagbago ang kapalaran mo kasi magsisimula nang nasira ang kasal ng love life mo eh. Ihanda mo na lang sarili mo kapag nakilala mo ng babaeng mahal mo, okay? Tama. At tulad nga ng kwento namin, alam nating lahat ay magiging happy ring ending rin. Sabi din ni Lawrence at sabay-sabay silang nayakap si Inigo. Maya-maya lang lumabas ang doktor. Sino ang guardian ng pasyente? Ako, Dok. Asawa niya ako. Sagot niya sabay tayo. Kamusta ho siya? Ano ho kayang kasakit ng asawa ko? Wala naman. Walang sakit si Mrs. Villanueva. Sa katunayan, buntis siya. Almost 2 months na. Kaya congratulations, Mr. Villanueva. Isa pang magandang balita ay malusog naman ang katawan ni Mrs. at ang pinagbubuntis niya. Pwede mo na siyang puntahan. Yun lang at umalis na ang manggagamot. Saka naman sila nagtungo sa kwarto ni Niva. Asawa ko, gising ka na pala. Alam mo na bang magandang balita? Oo, nasabi na sa akin ng doktor. Tapos maya-maya napaiyak ang asawa. Agad namang nakaramdam ang magkakaibigan kaya't mahinang tapik lamang ang ginawa ng mga ito saka umalis. Siya naman niyakap niya ang asawa. Asawa ko, ayos ko lang ba? Sorry hindi ko agad nasabi sa'yo yung totoo na ako naman talaga ang umupa sa samahan niyo. Ngunit hindi niya na natapos pa ang sasabihin dahil bigla na lang siyang kinabig ni Niva sa batok para mahalikan siya. Halik na hindi na niya tinanggihan. Cyrus, salamat Alam mo, ang saya ko ngayon bukod sa nalaman kong magkakaanak tayo. Mas lalo akong napanatag dahil ngayon, alam na nating tapos na ang mga problema. Bayaan mo, promise ko sa'yo. Hindi kita pababayaan. Yung mga sinabi ko sa'yo noon, tutuparin ko yun. Pati ang sinabi ko sa mga magulang mo. Hindi ko hahayaan na mag-alala sa'yo mga magulang mo. Kasi alam ko, mahal na mahal ka nila. Salamat Ako talagang dapat magpasalamat. Kasi kung wala ka, baka wala na rin akong buhay ngayon. Tuluyan na silang nagyakap.
habang kapwa nagpapasalamat sa isa't isa. Makalipas ang 2 taon, sa Cebu pinili ni na Cyrus at Niva na manirahan. Doon naisipan ni Cyrus na maging lawyer ng mga mahihirap na nagmamay-ari ng mga palupa. Sinubukan niyang matulungan ang mga kababayan na hindi alam ang gagawin tungkol sa kanilang mga lupain. Happy birthday, baby! Happy birthday, baby! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, baby Dulce! Sabay-sabay nilang kanta habang karga-karga niya ang anak nila ni Niva. Wow, ang bilis-bilis ng panahon. 1 taon na ang anak niyo. Parang kailan lang. Masayang sabi ng ama ni Niva. Mabuti at dito nyo napiling manirahan sa Cebu. Matutuwa kami ng nanay ni Niva at naaalagaan din namin ang apo namin na nag-iisang anak namin, babae. Lang ano man po yun, tay. Pasensya na ho kayo ha. Noon muntik pang mapahamak ang asawa ko dahil sa akin. Kaya mas minabuti na lang din namin dito sa Cebu. Malayo sa gulo dun sa syudad ng Maynila. At alam kong mas mapapangalagaan ko ang asawa at anak ko rito. Basta palagi lang kaming masaya at kasama po kayong lahat. Salamat, Cyrus. Sagot pa ng biyenan. Asawa ko, tara na, maghanda rito. Parating ng mama at papa. Pati ng mga kaibigan mo, kasama mga pamilya nila. Tawag ni Niva, saka sila sabay-sabay na lumapit sa asawa. Mula nga noon, naging masaya ang kanilang pagsasama at naisip niya na sadyang kakaiba ang takbo ng buhay. May mga bagay na kung minsan kahit na alam mong mali, ginagawa mo dahil yun lang ang nakikita mong paraan. Pero ang hindi natin alam, yun din pala ang itinuturo ng kapalaran. Palagi nating tandaan na kung minsan, kung ano tayo ngayon, bunga yon ng mga desisyong ginawa natin noon. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ng isang wedding wrecker sa asawa nitong si Cyrus. Naway nasiyahan ang mga puso ninyo sa kwentong handog namin para sa inyo ngayong araw. Balik kayo ulit para sa susunod na kwentong pagsasaluhan natin dito lamang sa mga kwentong CJ yan. Muli ito ang inyong Miss CJ. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta at pagtangkilik sa mga kwentong handog namin para sa inyo. Hanggang sa muli. Paalam!